Hi everybody! Welcome back to my channel. It's me, Jenny, and ang pag-uusapan natin today is kung paano ba yung process ng shipment kapag tayo ay mag-i-import from China papunta dito sa Pilipinas. Some of the questions na masasagot ng video na to is una, door-to-door ba ang delivery kapag nag-i-import tayo sa China? Pangalawa, paano ang delivery kapag nasa province area kayo? Pangatlo, sino ang nag-aasikaso ng custom clearance, taxes, and other documents? And last but not the least, meron bang hidden charges ang shipping kapag tayo ay nag-i-import? By the way, I am sharing based on my knowledge and my experience kung paano ko ginagawa ang pag-i-import from China papunta dito sa Pilipinas. I hope matulungan kayo ng information na i-share ko sa inyo right now. Start tayo sa supplier. Ako personally nag-i-import po ako sa Alibaba platform. Just in case gusto mo ring malaman kung paano ako naghahanap ng products, paano ko nine-negotiate, nagpe-place ng orders at nagbabayad sa Alibaba, you can check our importing tutorial playlist available on the channel. And nilagay ko rin lahat ng mga importing topics na link dito sa description box. So, feel free to check it out. Going back, so let's assume dito na nagawa na natin yung pag-place ng order at pagbayad sa supplier. Ang next na gagawin ng supplier niyan is of course, i-arrange niya yung orders mo at isi-shift papunta sa iyong freight forwarder sa China. Let's define first, ano nga ba ang freight forwarder? Sila yung agent or company na nag-organize ng shipments. So, take note the word organize. Ibig sabihin yan, kasama po dyan yung pag-aasikaso ng custom clearance, import taxes, and other documents na kailangan para makarating yung imports mo or yung in-order mo from China papunta dito sa atin sa Pilipinas. Ang tip ko sa inyo, if kukuha po kayo ng freight forwarder, hanapin nyo yung merong warehouse malapit sa inyong supplier. Bakit? Kasi mas madali nyong manenegotiate na free shipping na lang siya instead of magbabayad pa kayo ng additional shipping cost. Some of the suppliers, automatic na free shipping sila. Depende kasi yan kung ano yung ini-import mo eh. Yung iba naman nagbibigay ng discount. Pero kapag kayo charge ng shipping fee, I would highly suggest na i-negotiate ninyo na makuha yung discounted shipping fee or free shipping fee from your supplier papunta sa inyong forwarder sa China. Kaya, importante na malapit lang sila sa isa't isa kasi mas madali siyang ma-negotiate. Mas madaling pumayag yung supplier ninyo na okay, sige, free shipping na lang since malapit lang naman. Some of the suppliers na nakapag-import na ako is sa Guangzhou, sa Shishi, at saka sa Yiwu. Kaya i-check nyo with your freight forwarder and with your supplier kung saan yung malapit sila sa isa't isa para nga makuha nyo yung free shipping. Ngayon, after ma-receive ng freight forwarder nyo sa China, then ipaprocess naman nila yan para i-ship out papunta sa atin dito sa Pilipinas. Ayan, once makarating sa Pilipinas, then aasikasuhin ng freight forwarder nyo lahat ng documents na kailangan para ma-clear yan sa customs and then ma-inform naman kayo na ready for delivery or pick up na yung imports ninyo. Question, meron bang hidden charges ang shipping kapag nag-i-import? Ako, based sa experience ko, wala po akong na-experience na hidden charges. Kung ano yung rate na napag-usapan namin ng freight forwarder na napili ko, yun yung sinusunod namin. Magkakaroon lang siguro ng additional charge kapag mali yung dinedeclare nyo yung category ng imports nyo. And you also have to be aware on that. Hindi kayo pwedeng mag-misdeclare or else baka ma-hold yan sa custom or magkaroon pa ng sobrang tagal na delay bago makarating sa inyo at madadamay nyo pa yung mga ibang shipments. Kasi nasa isang malaking container van yan na halo-halo, iba-ibang tao, especially if hindi naman isang container van yung ini-import mo, may mga kasamang ibang imports yan. Kaya make sure na hindi kayo mag-misdeclare para hindi na magkaroon ng hassle at ng further delay sa pag-receive ng imports ninyo. Once na-inform na kayo ng inyong freight forwarder, then that's the time na pwede na kayong mag-schedule or mag-initiate ng pick-up or delivery papunta sa inyong location. Ayan. So, paano kung ang location ko nasa probinsya? Paano po yun?
Isa yun sa mga nabanggit kong question kanina. Again, bago kayo kumuha ng inyong freight forwarder, tanungin at alamin nyo muna kung nasan yung mga warehouse nila sa China, pati na rin sa Pilipinas. Kasi mas makakatipid kayo sa shipping cost, lalo na kapag yung warehouse ninyo sa Pilipinas malapit lang sa lugar ninyo. Like for example, nag-import ka from China, tapos ang kinuha mong freight forwarder, ang warehouse niya nandito lang sa Pilipinas. Nandito lang sa Manila. Ikaw, taga Cebu ka pa. So, ang laki ng shipping cost na gagastusin mo again para lang makarating yung order mo na nasa Manila papunta sa Cebu. Wherein, meron na pong mga freight forwarder na merong warehouse dyan sa Cebu na dapat yun ang kukunin mo kasi yun yung malapit sa'yo. Okay? Remember that kasi importante ang shipping cost, lalo na if you are importing para magnegosyo. As much as possible, gusto mong ma-maximize yung capital mo and mabawasan yung mga expenses mo. And then another question kanina, door-to-door delivery ba ang pag-i-import? Ang sagot dyan, pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende yan ulit sa freight forwarder na gagamitin nyo or pipiliin nyo kasi iba-iba yan ng mga offering. Like ako, for example, meron ako isang freight forwarder na ginagamit kasi meron siyang free delivery option. Lalo na kung malapit ka lang within their area, like 12 kilometers away ka lang from their warehouse, tapos ma-meet mo yung certain requirements nila kung gaano kadami yung imports, then automatic, if free delivery ka nila, door-to-door. So, doon nangyayari yung pagkakaroon ng door-to-door delivery depende sa offering ng freight forwarder mo. If hindi mo naman ma-avail yung free shipping nila or yung door-to-door delivery ng freight forwarder mo kasi maybe wala silang ganong offering or hindi ka umabot dun sa requirement nila, then you have to arrange your pick-up yourself. Pwedeng ikaw ang mag-pick up sa kanila mismo kung ina-allow nila yon, or pwede kang mag-book ng Lalamove, Transportify, Grab, whatever, kung ano yung possible kung saan ka makakatipid ng transportation para makuha yung imports mo. Pwede naman yun when it comes to picking up your imports from your freight forwarder. Dagdag ko na rin with this information para hindi kayo mabiktima ng mga scammers. Make sure na yung freight forwarder ninyo, babayaran nyo po sila kapag nandito na yan sa Pilipinas. Yung mga in-imports or in-order ninyo nasa Pilipinas at ready for pick-up na, doon nyo pa lang po sila babayaran. Hindi pag nandito sa freight forwarder nyo sa China. Ako, for sure ako magda-doubt ako or mag-hesitate ako magbayad kapag ganun yung sasabihin sa akin na process. Especially if you are a beginner, take note na magbabayad ka ng shipping cost mo sa iyong freight forwarder kapag ready for pickup na yung mga in-import mo. Ayan, ganun lang kasimple ang shipping process kapag tayo ay nag-i-import from China papunta dito sa atin sa Pilipinas. Again guys, all the tutorials about importing process, paghahanap ng products, paghahanap ng legit supplier, negotiation, paano ma-ensure na ma-secure yung imports mo are all available on the channel. Feel free to check our importing tutorial playlist. Hi everybody! Welcome back to my channel. This is Jenny and today pag-uusapan natin ng isang mahalagang aspeto pagdating sa pag-i-import sa Alibaba, which is the shipping cost computation. When it comes to importing, napaka-importante na naiintindihan nyo yung shipping cost kasi crucial yan sa pagbabudget nyo pa lang or sa pagpaplano nyo pa lang bago kayo mag-decide na mag-import. Kasi syempre, alangan naman na mag-import ka tapos hindi mo alam yung estimated shipping cost ng product na i-import mo, especially if ang purpose mo is para sa negosyo. So, breakdown natin kung paano yung computation ng shipping cost. By the way, guys, yung shipping cost na binabanggit ko ngayon dito or yung i-discuss natin is from your freight forwarder in China papunta dito sa atin sa Pilipinas. First off, let's select a product na interesado tayong i-import. Example na natin tong Hilton pillows na in-import ko. So, I will be sharing an actual experience nung nag-import ako ng Hilton pillows. So, of course, ang unang step na ginawa ko, nag-inquire muna ako sa isang freight forwarder. Nagtanong ako, magkano ba yung rate nila
kapag nagpa-ship ako from China papunta dito sa Pilipinas ng Hilton Pillows. Binabanggit ko yung brand na Hilton Pillows kasi sa freight forwarder, meron silang different categories depende sa item na i-import mo. Syempre, kapag unbranded, mas mura. Pag branded, mas mahal. Or medyo mas mahal, konti lang naman yung difference. So, nung nagtanong ako, ito yung reply nila sa akin. Syempre, if bago ka palang nag-i-import, medyo maguguluhan ka or makukonfuse ka dun sa sinabi niya. Parang, paano ba yan i-compute? Actually, good pa nga ako na-confuse ka lang. Kasi ako, nung una akong gumamit ng freight forwarder, as in, hindi ko siya naiintindihan. Ang daming question mark sa ulo ko na parang, ano to? Paano to? So, hindi ko siya naiintindihan. And, if hindi mo rin yan naiintindihan, huwag kang mag-alala kasi i-discuss natin yan ngayon sa video na to. Nabanggit dito yung word na CBM. Ang sabi dyan, under Set B po yan, ma'am, sir. 8,500 per CBM, China to Manila. Ano nga ba ang CBM? CBM stands for cubic meter. Yan yung unit of measure na ginagamit to quantify the volume of shipment sa international trade. Syempre, kasama dyan ang pag-i-import. Paano ang calculation yan? Minumultiply nila yung length, width, and height ng shipments nyo in meters. Okay? Para sa mga katulad ko na hindi magaling sa math, ito yung sample ng 1 CBM na in-import ko sa Alibaba. Ganyan siya kalaki. So, imagine niyo yung 1 meter by 1 meter by 1 meter na square. Yun yung 1 CBM na tinatawag. Ganon kalaki yung 1 CBM. Para may idea kayo, ayan, i-check nyo mabuti sa picture kung gaano kalaki yung 1 CBM. Of course, bago kasi ako nagde-decide na mag-import, inaalam ko talaga yung estimated shipping cost. So, paano ko ngayon malalaman? Diba? Okay, sige, may idea ka na kung ano yung CBM, gaano kalaki yan, alam mo na rin yung rate, 8,500, pero paano ko ngayon malalaman kung magkano yung magiging estimated shipping cost ng Hilton Pillow? Syempre, hindi ko naman kayang maghula-hula ng weight or ng length, height, and width ng pillow. Ang hirap naman mag-manual computation. Ang best thing to do is magtanong kayo sa supplier ninyo. This is one of the tip and hack na gusto kong i-share ngayon sa inyo. Wag na wag po kayong mahihiyang magtanong sa mga suppliers or sellers sa Alibaba kasi marami po silang pwedeng i-share na technique or mga experiences na makakatulong para sa inyo at para sa negosyo ninyo. Like for example, story time lang. Alam nyo ba na nalaman ko yung freight forwarder na Sea Freight dahil sa pagtatanong ko sa supplier. Kasi nung pinakauna kong import, official import na marami akong in-import, ang ginamit ko is Air 21. Mahal yon syempre. Compare nyo sa Sea Freight forwarder na available ngayon, na mas mura talaga siya. Kasi tinatry kong i-negotiate sa kanya na mas babaan niya pa yung price dahil nga ang taas ng shipping cost ko. Syempre kapag gusto mong magnegosyo, mas mataas na markup talaga. More than 50% yung gusto mong ipatong na still competitive pa rin pagdating sa market. And then, sinuggest niya sa akin yung Sea Freight na parang, uy, ganun pala yun. Ganun pala nag-work yung mga nag-i-import kung bakit nila nakukuha ng mura. Kasi gumagamit sila ng Sea Freight. Mas matagal lang siya compare sa air freight, pero okay lang, 'di ba? Kasi mas makakamura ka talaga ng shipping cost. Again, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga supplier ninyo kasi maraming experience, maraming kilala yan, iba-ibang kliyente sa iba't ibang bansa, alam nila for sure kung paano i-ship yung products nyo. So, don't hesitate to ask them. Kasi marami ka makukuhang tips sa kanila. So, ayun na nga, tinanong ko si supplier. Supplier, ilang Hilton Pillows ang kasya sa 1 CBM? So, sumagot siya ng 100 pieces. Nagtanong ako ulit kasi meron siyang handbag yung mga Hilton Pillows na to. Sabi ko, kasama ba sa 1 CBM yung handbag na 100 pieces din? Sumagot siya ng yes. So, from there, nagkaroon na ako ng idea kung magkano yung papatak na shipping cost per piece ng Hilton Pillow. Sabi ng freight forwarder ko, 8,500 per CBM.
Sabi naman ng supplier ko, kasya yung 100 pieces sa isang CBM. So, magkano ngayon papatak yun per piece? 8,500 divided by 100, that means 85 pesos yung estimated shipping cost ko kapag mag-i-import ako ng Hilton pillows, bawat isa. Sinasabi kong estimated kasi syempre minsan meron yung konting discrepancy, kaya you have to adjust din kahit konti, but still, the thing here is meron ka ng idea kung magkano yung shipping cost na gagastusin mo pag nag-import ka. And then from there, magkakaroon ka ng clarity na, okay, pwede kong i-proceed yung importing ng products na to kasi profitable pa rin. Kahit na sabihin mong 100 pesos per piece, yung gagastusin kong shipping cost ng Hilton pillow, kaya pa din compare with the pricing right now sa market. So, ganun ko kino-compute yung shipping cost. Kasi ganun naman talaga siya kasimple. Hindi naman kailangan ng marami pang cheche-boreche. Basta, kailangan malaman mo magkano yung estimated shipping cost ko para matotal mo sa total product amount plus other expenses mo kung nagre-rent ka ba, nagpapasahod ka ng tao, and so on. So, ganun kabilis lang mag-check or malaman kung magkano yung magiging estimated shipping cost mo sa product na i-import mo. By the way guys, pagdating sa CBM, ang maximum weight nila dyan is 500 kilograms. Kapag mas mabigat sa 500 kilograms, then may additional charge ang freight forwarder dyan. Again, be transparent to them para ma-rate ka nila or masabi nila sa'yo yung tamang presyo or rate ng shipping para sa product na i-import mo. I will be sharing more samples in the coming video, so don't forget to like, subscribe, comment kayo kung ano pa yung mga naiisip nyong tanong or hindi nyo maintindihan. Let me know in the comment box. And hi everybody! Welcome back to my channel. This is Jenny, and in today's video, i-share ko naman sa inyo yung list of freight forwarders na pwede nyo pong gamitin once na nag-decide na kayong mag-import ng product. Recap lang tayo ng mabilis for you to understand what is freight forwarder. Again, sila yung companies or mga agent na nag-aasikaso ng shipping on behalf of their clients. Yan, kasama dyan yung mga importer dito sa Pilipinas. They handle the shipping process, kasama yung documentation, taxes, customs clearance, transportation, and many more. Ibig sabihin, isa sila sa mga susi kung bakit nagiging hassle-free ang pag-i-import ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Disclaimer po muna na hindi ako affiliated with the companies na makikita nyo sa ating video. I am just sharing based on my knowledge and my experience. And here's the freight forwarder list as your shipping options. There you have it guys. Just remember to do your research and reach out to multiple companies to find the best fit for your shipping requirements. And if you found this video valuable and helpful for you, don't forget to like, subscribe, comment kayo if meron pa kayong questions or any topic that you would like me to discuss about importing. I am very much happy to share it with you. And again, if may natutunan ka ngayon sa ating video, don't forget to share it with people na sa tingin mo matutulungan. Thanks again for watching guys, and see you in our next video. Bye-bye!